Sa isang pampasaherong jeep na siksikan na parang sardinas, naupo sa pinakadulo si Kira Jimenez. Isa siyang typical na call center agent na pauwi mula sa graveyard shift. "Pakiabot po ang bayad," mahinahong sabi nga ng matandang lalaki na nasa unahan. Tahimik lang ang lahat, pero bigla itong nabasag ng isang pasaherong lasing. "Walang bayad-bayad! Libre to, di ba kuya driver?" Sabay tawa nga ng lalaki at pasimpleng binulsa ang cellphone ng babaeng katabi. Napakunot ang noo ni Kira. Parang namumukaan niya ang estilo. "Hoy!" Malamig ang boses niyang sita. Siyempre, palaban siya. Lumingon ang lalaki at nagtaas ng kilay. "Ano yun ate? Bitawan mo yung cellphone bago pa maputol ang pasensya ko sa'yo." Palaban na saad ni Kira. "Eto na naman yung babaeng feeling police." Pero bago pa matapos ang pangungusap, sinunggaban na nga siya ni Kira. Sinapak niya ito sa panga. Nagulat ang buong pasahero sa jeep. Nagsigawan ng mga pasahero at nagsimulang gumalaw ang sasakyan sa gitna ng kaguluhan. Nang sumubok na nga na tumakbo palabas ang snatcher, sumunod si Kira at hindi alintanang sikip ng trapiko at usisero. "Snatcher! May snatcher!" Nagsigawan ng mga tao. May ilang sumubok at humarang. Pero sa sobrang bilis ng lalaki, nakalagpas ito. Ngunit mas mabilis si Kira. Mula sa likod, tumalon siya at niyakap ito sa bewang. Sabay silang gumulong sa bangketa. "Bumitaw ka!" Sigaw ng lalaki. "Bitawan mo ang cellphone ng babaeng yon!" Sagot ni Kira sabay suntok nga sa tagiliran nito. Dumating ang mga tanod. Hiningal at pinagpapawisan. "Miss, ayos ka lang ba?" Tumayo si Kira. Hawak ang cellphone na nabawi. "Oo, ito oh." Inabot niya ito sa babaeng umiiyak na ngayon sa jeep. "Huwag ka na kasi basta-bastang magtitiwala. Baka sa susunod mas grabe pa." Pinalakpakan nga siya ng mga tao. May ilang kumuha pa ng video. Pero si Kira ay naglakad lang pabalik sa jeep na parang walang nangyari. Bumuntong hininga siya sabay kuha ng earphones sa bag. Napatingin ang driver. "Miss, astig ka. Anong trabaho mo?" Napangiti si Kira sabay sabing, "Call center agent." Sa loob ng BPO office, naroon si Kira. Nakaupo siya sa isa sa mga cubicle at may hawak na headset. Naka-on ang soft-spoken mode, pero may bahid ng inis sa kanyang tono. "Sir, I understand your frustration, but cursing at me won't resolve your issue faster." Naririnig sa kabilang linya ang isang lalaking galit na galit at pinagmumura pa nga siya. Biglang nagiba ang timpla ni Kira. Inalis ang script at inilabas nga ang tunay na ugali. "Sir, kung gusto niyo pong akong murahin, tatawagan ko po kayo sa break time ko, okay? Pero ngayong oras ng trabaho, hindi pwede to. At kung hindi niyo po ako igagalang bilang tao, ilalagay ko kayo sa call blacklist. Gusto mo ba yun?" Matapang na saad nga ni Kira. Natahimik ang customer. "Great. Now, let's fix your problem." Nang break na nga sa loob ng pantry, pinalakpakan na naman siya ng teammates niya. "Girl, ikaw na talaga. Ikaw lang yung kayang sumigaw sa customer nang hindi natatanggal sa trabaho." Napangiti si Kira habang humihigop ng kape. "Hindi naman kasi ako nagwo-work para lang magpalamon sa mga bastos. Kung gusto mong irespeto, matuto kang lumaban. Ganun yun." Saad naman ni Kira. Mula sa BPO office, ay diretsong umuwi si Kira. Gabi na naman. At gaya ng nakasanayan, sumakay siya sa jeep pa uwi. Nakaupo siya sa gilid malapit nga sa bungad ng sasakyan habang nakikinig ng podcast gamit ang kanyang earphones. Hanggang sa biglang bumangga ang jeep sa isang humintong tricycle sa kanto. Napasigaw ang mga pasahero. May isang lalaking nasa hulihan ang natamaan ng bakal ng upuan. Tumilapon pa nga ito at nawala ng malay. "Kuya! Kuya!"
Sigaw ng ilang pasahero habang ang ilan ay nagtakbuhan nga palabas. Ang ilan ay nagvideo pa. Hindi nang dalawang isip si Kira. Agad siyang lumapit sa lalaki. Tinanggal ang kanyang hoodie at nilagay sa ilalim ng ulo nito. Pinulsahan niya ito at bagaman mahina naramdaman niya ang pintig. "Tumawag kayo ng ambulansya!" Sigaw nga niya. "Huwag niyong videohan dahil baka may internal bleeding to. Unahin natin to." Nang dumating ang ambulansya, tumulong nga si Kira sa pagsakay ng stretcher. Hindi niya kilala ang lalaki pero hindi niya rin magawang iwan ito. Likas talaga sa kanya ang pagiging matulungin. Pagdating sa ospital, nanatili siya sa labas ng emergency room. Mabilis ang kilos ng mga nurse at doktor. At doon niya unang nakita si Dr. Elijah Valentin. Matangkad, gwapo, at mukhang laging bagong ligo kahit 10 oras ng gabi. Naka-scrub suit pa nga ito at may hawak na medical chart at tila bagong salta mula sa heaven ng mga seryeng medical sa TV. Pero ang angas sa muka ay hindi may kakaila. "Excuse me." Seryoso ang boses nga ni Elijah. "Kayo ba ang tumulong sa pasyente?" Tumayo si Kira. "Oo, ako po yung nasa eksena. Tinamaan siya sa..." "Hindi ka ba medical professional?" Putol nga ng doktor habang tinitigan nga siya mula ulo hanggang paa. Napakunot ang noon ni Kira. "Hindi po, pero sinubukan kong..." "Next time, huwag kang makialam kung wala kang alam. Pwede kang makasama sa aksidente o makasama ang pasyente." Nagpanting naman ang tenga ni Kira. Siya na nga tong nagmagandang loob. Siya pa talaga yung napagbintangan at napagalitan. "Ano raw?" Tumiklop ang mga braso ni Kira. "Excuse me, hindi ko siya iniwan sa kalsada. Sinubukan kong tumulong kasi wala pang paramedic. Hindi ako doktor, oo, pero may common sense naman ako." "Common sense doesn't save lives, protocol does." Saad naman ni Elijah. Napakunot noo si Kira. "Aba, kung aasa kami sa protocol nyo sa dami ng red tape, baka patay na yung tao bago pa makarating ang ambulansya." "Sa susunod, i-report mo sa authorities, don't play hero." Malamig na pahayag naman ni Elijah, sabay talikod. "Hoy, hindi ako nagpe-play hero ah. Nagiging tao lang ako. Sana kung nagpe-play hero ako, sana nagpa-video na lang ako sa kanila." Hindi lumingon si Elijah, pero ramdam ni Kira ang init ng dugo niya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig at pinakuluan nga ulit sa inis. Pabalik nga niya sa upuan sa labas ng ER, napahiling siya at bumulong sa sarili. "Pogi ka nga, pero bastos. Sayang." Linggo ng hapon, araw ng pahinga ni Kira. Isang bihirang pagkakataon na wala nga siyang pasok sa BPO at hindi kailangan sumakay ng jeep na parang sardinas. Nasa loob siya ngayon ng isang department store, namimili ng regalo para sa pamangkin niyang may birthday. Habang nililibot ang toy section, napalingon siya sa tunog ng hagik-gikan ng dalawang bata. Nasa may tapat nga siya ng shelf ng mga stuffed toys nang may tumakbong kambal na lalaki. Parehong mukhang 4 na taong gulang at parehong makulit. "Kuya, gusto ko tong robot na to." Sigaw ng isa. "Hindi ito, ito yung may laser sa mata eh." Sabat pa nga ng isa. Napangiti na nga lamang si Kira. "Aba, pareho kayong may future maging scientist ah." Napalingon ang kambal sa kanya at bigla nga siyang niyakap ng isa. "Mommy!" Kinakabahang nagtaka si Kira. "Ha?" Tumating ang sales lady na may bit-bit na price scanner. "Ang cute naman ng mga anak mo, ma'am. Magkakamukha talaga kayo." Napanganga si Kira. "Ha? Hindi po." "Hey!" Sigaw nga ng familiar na boses. Mula sa kabilang aisle, lumapit ang isang lalaking naka-gray na shirt at shorts. May hawak pang bote ng tubig at mukhang bagong ligo pa rin. Si Dr. Elijah Valentin. Nang makita si Elijah ng kambal, agad nilang nilapitan ito. Daddy, may mommy na kami." Napako ang tingin ni Elijah kay Kira. "Ikaw na naman?
Wow, mukhang hindi pa tapos ang universe sa panggugulo sa akin. Lumapit ang sales lady na mas lalong naging excited. Dok, ito po ba ang asawa niyo? Ang cute ng family niyo. Naku, hindi po. Sabay sigaw pa nga nila Elijah at Kira. Nagkatinginan sila at parang nagkailingan pa nga. Nailang pa nga sila sa isa't isa. Tumikim si Elijah. She's not there, Mom. Definitely not. Sabay tango naman na palaban na saad ni Kira. Tahimik ang mga bata habang nakatitig kay Kira na parehong nagtataka. Pero Daddy, parang siya po talaga yung mommy sa drawing natin, hindi ba? Napakamot nga si Elijah sa sentido. Kay Aljun, hindi lahat ng maganda ay mommy niyo, okay? Napataas ang kilay si Kira. So maganda pala ako. Tila nangasar pa nga na saad niya. Hindi yun ang point ko. Too late, Doc. Noted with thanks. Sarkastikong sagot pa nga ni Kira habang pinipigilan ng mapangiti. Miss, pasensya ka na. Ang kukulit kasi ng mga to eh. Ani nga ni Elijah habang sinusubukang hilahin nga palayo ang kambal. Okay lang. Cute naman sila eh. Mas polite pa nga sa tatay nila. Pangasar pa nga ni Kira. Napairap si Elijah. You really don't hold back, do you? Pagkatapos ng ilang saglit, na-awkward ng katahimikan bumitaw nga si Elijah nang buntong hininga. Kambal, tara na. Huwag kayong istorbo kay ate. Pero Daddy, sure ka bang hindi po siya yung mommy namin? Ani pa nga ng isa sa mga bata habang hinahawakan ng braso ni Kira. Tila ayaw pang umalis. Halos mapalunok nga si Elijah sa tanong. Tumitig siya kay Kira. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito sa dalawang bata. Si Kira naman hindi malaman kung mahinis ba siya o matatawa. Pero sa halip na sagutin ng bata, yumuko na nga lamang siya at ngumiti. Ang mami niyo, siguro nasa isang lugar kung saan siya napapaligiran ng mga unicorn at rainbow. O baka busy lang siya sa pagbibilang ng mga bituin sa langit. Agad na napangiti ang kambal. Unicorn? May unicorn po ba doon? Totoo bang binibilang niya lahat ng bituin? Magkasunod na saad pa ng dalawa. Tumikim si Elijah. Hindi niya inaasahan ang pag-takeover ni Kira sa sitwasyon. Yes, exactly. Busy siya kaya tayo lang munang naglalakad-lakad ngayon. Wow, astig! Sabi pa nga ng kambal, sabay taas ng mga kamay para bang nanalo ng laruan. Sa gilid hindi mapigilang mapangiti ni Kira. Pero bago pa nga siya tuluyang maantig, sa cute na eksena, nagsalita ulit si Elijah. Okay, tapos na ang fun. Kailangan na nating magbayad mga anak. Tara na. Habang palis na nga sila, lumingon nga ang isa sa kambal kay Kira at kumaway. Bye ate ganda, ikaw na lang kaya maging mommy namin. Biglang huminto si Elijah at hinarap nga ang bata. Kay, hindi natin siya pwedeng gawing mommy. Hindi ganun ang ginagawa ng mga tao. Sa loob ng isang sikat na fast food chain, tahimik na kumakain si Kira ng kanyang paboritong chicken meal habang nakikinig nga ng podcast sa kanyang earphones. Bit-bit niya ang laruan na binili para sa pamangkin. Wala sana siyang balak makailam, pero gaya nga ng palaging nangyayari sa buhay niya, hindi siya pwedeng matahimik ng matagal. Matanda ka na, palpak ka pa. Ilang beses ko bang sasabihin large iced tea? Anong hindi mo maintindihan sa large? Lumingon si Kira sa harap ng counter at may matandang lalaki, mukhang service crew na pinapagalitan ng manager sa harap ng mga customers. Kita sa mukha ng matanda ang kahihiyan at kaba habang sinisikap nitong huwag tumulo ang luha. Sorry po ma'am, nadulas lang po ang order. Huwag mo akong sinusorry-sorry dyan. Kung hindi lang tayo kulang sa tao, matagal ka nang sinibak. Ilang customer ang tumahimik na nga lamang habang pinapanood ang eksena. Ang iba ay umiwas na nga lamang ng tingin pero hindi si Kira. Mabagal siyang tumayo, tinanggal ang earphones at naglakad papunta sa counter. Ano bang problema rito? Tanong niya ng malamig. Lumingon ang manager. Wala kang pakialam miss, baka gusto mong umalis na at tapusin ang pagkain mo. Gusto ko sana eh. Kaso, natatapakan mo yung karapatang pantao ng crew nyo
habang nagwawarm ako ng fries sa utak. Hay, tsaka ang ingay. Anong gusto mong unahin ko? Kumain o mga take? Palaban ulit na saad ni Kira. Look, kung customer ka, behave ka na lang. Ay, customer nga ako. At bilang customer, hindi ko kasi trip yung live show ng power tripping mo sa crew mo. Alam mo bang pwedeng idemanda yan for public humiliation and psychological abuse, ha? Nagsimulang maglabasan ng phones ng ibang tao at nakarecord na nga ang eksena. Ma'am, nanginginig ang boses ng matanda. Okay lang po ako na pong bahala rito. Hindi manong, hindi okay ito. Ang dami na ngang problema ng mga katulad natin tapos gaganituhin ka pa sa trabaho mo? Hindi ko kaya ng palampasin to. Tumigil ka na. Kung ayaw mong ipa-security kita, banta pa nga ng manager. Then go. Tawagin mo. Sabay pa tayo kung gusto mo. Mas gusto ko pa nga yun may CCTV, may witnesses, tapos viral pa. Ewan ko na lang kung hindi masira ang negosyo nyo. O kung hindi ka matanggap sa iba pang trabaho. Nang biglang, Kira? Isang familiar na boses ang biglang tumawag sa kanya mula sa gilid. Paglingon niya ay nakita niya si Dr. Elijah Valentin, nakasasakay pa nga lamang ng kotse. Dahil may susi pa nga siyang hawak. Oh universe, ay, ikaw na naman? Bulong nga ni Kira sa sarili. Lalapit na nga sana si Elijah para pigilan si Kira. Pero narinig niyang sinabi ng manager sa matanda. Isang beses ka pang magkamali, Tito Ben, lagot ka talaga sa HR. Napakunot ang noo ni Elijah. Tito Ben? Sabay lapit nga. Lumingon ang matanda. Elijah? Siya po bang kamag-anak niyo? Tanong nga ng manager at mukhang natataranta na. Yes. Tiyo ko siya sa mother's side. And I suggest you start apologizing now. Biglang namutla ang manager. Nako Dok, pasensya na po, hindi ko po alam. Hindi mo kailangan malaman. Ang kailangan mo respeto sa matanda at sa crew mo. Tapos tumingin nga si Elijah kay Kira. At oo na Kira, tama ka na naman. Napangiti si Kira. Wow, replay ba to? O nagkaroon ka ng character development? Nangasar pa nga na saad ng babae. Pumuntong hininga na nga lamang si Elijah. That is not start. Tumalikod ang manager at agad na inakay nga si Tito Ben palayo. Naiwan si Kira at Elijah sa gitna ng fast food chain na ngayon ay tila nagmistulang open forum ng social awareness. Salamat, sabi ni Elijah habang pinagmamasdan ang likod ni Tito Ben. I know he is slow, but he is doing his best. Mas mabilis pa nga sa mag-serve kesa sa iba dyan na may attitude. At least yung tiyo mo may manners. Sa labas ng parking lot ng fast food, naglakad na nga sana si Kira pa uwi dalang laruan nang biglang humabol nga si Elijah. Elijah? Tanong nga ni Kira. Nagtataka sa biglaang nitong pagsunod. Kira Jimenez, tama ba? Seryoso ang tono nito. Napahinto si Kira. Oo, bakit? Tumitig si Elijah. May kilala akong Jimenez. Carla Jimenez. Napakurap si Kira. Bakit mo kilala si Carla? Kasi siya yung babaeng iniwan ko nang walang paliwanag. At kambal mo pala siya? Nanigas nga si Kira. Tahan-tahan siyang tumango. Oo. Kambal ko si Carla pero... At hindi mo alam na may mga anak na ang kambal mo? Hindi ka agad nakasagot si Kira. Hindi niya naman talaga alam na mayroong mga anak ang kapatid niya dahil wala itong binanggit noon. Where is she now? May plano pang magpakita? Mas mabuting wag mo na lang siyang hanapin, Doc, dahil may karelasyon na yun. Kung ganun, hindi ko na dapat asahan na babalik pa siya para sa mga anak niya. Bahagyang umiling si Kira. Kung gusto mong maghintay, Doc, choice mo yan. Pero wag mong ilagay ang buhay mo sa pause para sa isang taong matagal nang naka-fast forward. Napakunot ang noon ni Elijah. Anong ibig mong sabihin? Umirap nga si Kira at napabuntong hininga. Hindi niya talaga ugaling makailam sa personal na drama ng iba, lalo na't
Hindi niya obligasyon ng kalbaryo ng kapatid niya. Pero iba kasi pag mga bata nang nadadamay. Ang ibig kong sabihin, may sarili na kasing buhay si Carla. Kung iniwan niya kayo noon, huwag mo nang asahan na babalik pa siya ngayon. Kasi kung gusto niya talaga, noon pa talaga, dapat bumalik na siya. Totoo ba yun? Walang ibang dahilan? Natahimik nga si Kira sandali. Napatingin siya sa langit na unti-unti na ngang dumidilim. Hindi ko alam lahat ng detalye, Dok. Hindi kami close ni Carla, kahit kambal kami. Pero kilala ko siya. Kapag may ayaw siyang harapin, tinatakbuhan niya. Saad naman ni Kira. Isang linggo matapos ngang malaman ni Kira ang totoo tungkol sa kambal, nagdesisyon siyang puntahan si Elijah sa ospital kung saan nga siya naka-duty. Hindi madali ang unang hakbang, pero alam niyang kailangan niyang makita ang mga bata na mga pamangkin niya. Pagdating niya sa pediatrics wing, tumigil nga siya sa may pinto. Nakaupo si Elijah sa tabi ng kama ng kambal. Masinsinan nitong binabasahan ng libro, sina Kay at Aljon. Kahit mukhang pagod na nga mula sa magdamag na trabaho na palunok nga si Kira at marahang kumatok. Lumingon si Elijah sa may pintuan. Anong ginagawa mo rito? Gusto kong makita sila. Ang alam ko ay pamangkin ko sila. May karapatan din naman akong makilala sila. Pamangkin oo. Pero hindi nangangahulog ang pwede kang pumasok at magpakilala ng basta-basta. Tumayo si Elijah at nilapitan ng dalaga upang harangan nga ang pinto. Pakalalo lang silang malito. Malito? Sa tingin mo ba mas nakakatulong ang pagbabawal mo sa kanila mula sa pamilya nila? Sumiklab nga ang inis sa boses ni Kira. Hindi ko sila inaangkin, pero dapat man lang maramdaman nilang may ibang pagmamalasakit sa kanila. Kira, gusto ko lang namang tumulong at makilala sila. Kambal kami ni Carla, pero hindi ibig sabihin nun na magkatulad kami. Tsaka kahit papano, kadugo ko pa rin sila. Napabuntong hininga si Elijah. Okay, pero wag mo silang masyadong lapitan, just keep your distance. Napakunot noo si Kira. Huh? How does that even work? Tumaas na nga rin ang boses ni Kira. Gusto mong magpakilala pero ayaw mong lumapit ako? Anong klaseng logic yan ha? Tsaka, bakit naman? Nakakadiri ba ako ha? Hinawakan ni Elijah ang kanyang sentido. Halatang hirap na nga rin sa sitwasyon. Please, huwag kang magdulot ng gulo. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Ngunit bago pa nga sila muling magkasagutan, narinig nila ang munting tinig mula sa loob. Ate Kira? Tanong nga ni Kay. Napahinto si Kira at kahit si Elijah na patingin, lumapit siya sa kama at yumuko. Kay Aljon, gusto ko lang makita kung okay kayo. Pinilit niyang maging maamo ang boses, pero ramdam niyang kinakabahan siya. Okay ba kayo dito? Opo. Ate Kira, bakit ngayon ka lang? Sabi po ni Daddy malayo daw po ang bahay mo. Napatingin nga si Kira kay Elijah. Sinabi mo bang malayo ako? Nagkibit balikat na nga lamang si Elijah. I had to say something. Gusto kong maging simple ang paliwanag. Ang simple lang naman sana kung hindi ka na nagsisinungaling pa. Bulong nga ni Kira. Bago pa nga sumagot si Elijah, kinuha niya ang kamay ng isang bata. Kay, gusto mo bang maglaro mamaya? Opo, Daddy, pwede po ba? Sige, pero sa labas lang ng ospital. At sandali lang ha. See? Bulong nga ni Kira kay Elijah habang inaakay nga niya ang kambal papunta sa isang maliit na playground sa labas ng wing. Hindi naman masama na magpakilala ako. Habang naglalaro ang kambal, tumayo si Kira sa tabi ni Elijah. Hindi pa rin siya komportable sa presensya nito pero pinili nga niyang wag na nga lamang pansinin. Ilang beses din silang nagkatinginan pero walang nagsalita. Hanggang sa wakas, siya na nga ang nagtanong. Anong plano mo sa kanila? Tumingin si Elijah sa mga bata. Itutuloy ko kung anong sinimulan ko. Alagaan ko sila. Tuturuan. Bibigyan ng maayos na buhay. At ako, wala ba akong role sa buhay nila? Ang sabi ko, tumulong ka kung gusto mo.
pero wag kang magmarunong. Napataas ng kilay nga si Kira. Ay naku, mayabang ka pa rin talaga. Sabihin mo ng mayabang pero hindi mo alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko sa kanila. Pero pinili ko yon dahil mahal ko sila. Parang tumalo naman ang puso ni Kira. Okay, fine. Pero kung gusto mong gawin to nang maayos, hayaan mong tumulong ang mga taong willing tumulong. Hindi mo kailangan mag-isa. Hindi kaagad sumagot si Elijah. Tumitig lang siya sa mga bata. Matagal bago siya nagsalita ulit. Kung para sa kanila, siguro pwede. Sa loob ng private clinic, kung saan madalas nagpapacheck up ang kambal, naupo si Elijah sa tabi ng mga bata habang hinihintay ang resulta ng routine blood test para sa allergy screening ng isa sa kambal. Kasama si Kira na tahimik lang sa gilid. Hawak ang laruan ng isa sa mga bata. May isang nurse na nagkamali ng paglalagay ng reference name sa DNA test request form. Sa halip na pangalan nga ni Carla, na ipinakilalang ina, ang napatong sa sistema yang kay Kira dahil siya ang kasama ng kambal ng kinuhanan ng sample. Sa system lumabas ang isang alert. Match 99.99% maternal DNA. Dr. Valentin, tawag nga ng pathologist habang hawak ang brown envelope ng resulta. We need to talk. This come out different than expected. Kinuha nga ni Elijah ang resulta at binasa. Una ay nakakunot siya, pero habang tumatagal dahan-dahan ng laki ang kanyang mga mata, nadatnan ni Kira si Elijah na tahimik lang at nakaupo nga ito sa sofa habang hawak ang isang papel. Huy, ano yan? Mukha kang nakakita ng multo ah. Biro nga ni Kira at tinabot ang juice ng kambal. Hindi sumagot si Elijah. Tumayo siya at marahang nilapag ang papel sa mesa. Basahin mo. Kinuha ni Kira ang papel at binasa. Namutla siya nang ma-realize na DNA yun. Ano to? Elijah, anong kalokohan to? Galing yan sa mismong lab ng clinic. The samples were correctly matched. Kira, ikaw ang ina ng kambal. Tumigil ang mundo ni Kira. Nahulog ang hawak nga niyang juice sa sahig. Hindi pwede. Hindi ako. Si Carla, siya ang nagsabi, siya ang ina. Elijah, bakit hindi ko maalala? Nanginginig ang tinig niya. Tumayo si Elijah at lumapit sa babae na kahit siya, hindi niya alam kung bakit naging ganun ang sitwasyon nila. May sinabi ka sa akin dati na nagkaroon ka ng amnesia. Kira, what happened to you before all this? Biglang sumagi sa isip ni Kira ang malabo ngunit paulit-ulit na alaala bago siya mawala ng malay. Napahawak siya sa sentido. May aksidente. I was in a car crash years ago. Hindi ko maalala kung sinong kasama ko noon. Sabi ni Carla, tinulungan lang niya ako na makabangon. Pero hindi niya binanggit. Hindi niya kailanman sinabi na may mga anak ako. Kira, mahina ang boses ni Elijah. I don't remember it either. I don't remember ever being with you that way. Nagtagpo ang tingin nila, nakapo nagugulahanan. Dahil hindi alam ko ano ang mas masakit. Ang hindi matandaan kung paano sila nauwi sa ganitong sitwasyon o ang katotohanang pinagkaitan sila ng 5 taon ng pagiging magulang. Ang alam ko lang, gusto kong maalala, gusto kong malaman kung anong totoo. Nanginginig ang tinig ni Kira. Oo, matapang siya, pero sa nangyayari ngayon ay parang nangihina siya. Sa kalagitnaan ng gabing tahimik, isang malakas na katok ang gumambala sa bahay ni Elijah. Napakunot ang noo niya at maingat na sumilip sa bintana. Nakita niya ang isang familiar na muka, kaya agad na bumangon si Elijah at binuksan ang pinto. Carla, anong ginagawa mo dito? I need to talk. Maikli at malamig ang sagot ni Carla. Hawak niya ang kanyang bag na parang may tinatakasan siya. Agad na sumilip nga si Kira mula sa kusina. Hawak ang tasa ng kape. Napahinto ito nang makita ang kapatid. Carla? Pagtatakang tanong nga ni Kira.
Ngayon niya lang nakita ang kambal niya. At timing pa sa magulungan nilang sitwasyon ngayon. Tinitigan nga ni Carla si Kira. At sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon niya mula sa seryoso patungo sa mapait na pagngiti. Kira, long time no see. Bakit ka nandito? Hindi pa rin matanggal ni Kira ang pagkagulat niya. Huli nga silang nag-usap, ilang taon na nga ang nakakalipas. Nung sinasabihan siya ni Carla, nalilipat sa ibang lugar para maghanap nga ng bagong trabaho. Wala ka bang balak akong patuloyin? Tanong pa ni Carla. Si Elijah ang unang bumigay at sinenyasan siyang pumasok. Naupo si Carla sa sofa nang makapasok ngunit hindi niya binitawan ang kanyang bag. Elijah, we need to talk about the twins. Hindi kaagad nagsalita si Elijah. Nasa gilid lang si Kira habang nakikinig ngunit hindi pa rin makapaniwala na muling nakita ang kapatid. Napansin niyang may pasanga sa braso ni Carla pero hindi siya nagtanong dahil may ideya na nga rin siya. Carla, bakit ngayon ka lang nagpakita? Tanong pa ni Elijah ng seryoso. Tumingin si Carla sa sahig. Mukhang nag-aalangan na sumagot ka agad. Because I made mistakes. I did things I shouldn't have done. At aaminin ko, nung iniwan ko kayo I wasn't thinking straight. I thought it would be better for all of us. Better? Napahawak nga si Elijah sa kanyang sentido. You left me alone with 2 kids and no explanation. Sumingit si Kira sa usapan. Carla, may karapatan ba akong malaman kung anong nangyari talaga noon? Bakit mo iniwan si Elijah at ang mga bata? Dire-diretsong tanong din ni Kira. Tumingin si Carla rito at makikita ang kanyang mga mata. Malungkot at naiinis. You don't know the whole story, Kira. Well then tell me. Kasi kung tutuusin parang ako pa ang nagkaroon ng responsibility na alagaan ng mga anak mo kahit wala akong alam. And guess what? May nalaman kami kahit hindi alam namin pareho kung bakit. Napabuntong hininga si Carla. Okay, fine. Alam niyo na siguro ang tungkol sa DNA test. Yes, alam na namin. So why don't you explain why it says Kira is their mother, not you? Tahimik si Carla, saglit bago tumingin kay Kira. You were with him, not me. Ano? Anong pinagsasasabi mo dyan? Huwag mong sabihin nagkasama kami sa kama kahit hindi naman namin alam pareho. Tumaas ang boses ni Kira. Kinakabahan na nga siya kung saan mapupunta ang usapan. Exactly. Nung gabing yun lasing na lasing ka, Kira. May party tayo noon. I tried to warn you not to go upstairs with anyone but you didn't listen. The next thing I knew you were in Elijah's room. Tumayo si Carla at sinubukang kontrolin ng boses. Nung gabing yun, lasing na lasing ka, Kira. May party tayo noon. I tried to warn you not to go upstairs with anyone. But you didn't listen. The next thing I knew you were in Elijah's room. Wait a minute. Singit nga ni Elijah at pati siya. Naguguluhan nga sa naririnig. I remember that night. I was drunk too. And I thought it was you, Carla. Well, it wasn't. May nangyari sa inyo at ako pa nga mismo ang nakatuklas pagkatapos without both of you knowing. No, hindi ko maalala. Hindi ko alam na may nangyari sa amin. Hindi ko maalala na I left because I couldn't stay. Hindi ko kayang makita kayong dalawa at maalala na pinili ni Elijah si Kira kahit na hindi niya alam na siya yun. Hindi ko kinaya so I left. I tried to move on. At saan ka pumunta para magpa-comfort? Sa ex-boyfriend ko? Akala ko nga maling impormasyon ang nakalap ko kaso tama, di ba? Sad naman ni Kira. I was desperate. And yes, it was a mistake. He was abusive. But I thought I deserved it for what I did. Deserve it? You think the kids deserve to grow up not knowing the truth? Na ano? Na ang magulang nila ay galing sa pagkakamali? Sa tingin mo ba magtatagal ako na lalaking nakabuntis sa kambal ko? Hindi ko pinili yon. Wala akong maalala, Carla. Hindi ko alam na nangyari yon. Kung alam ko lang. I know it wasn't your fault.
And I'm sorry for living the way I did. Akala ko mas makakabuti kung malayo ako. Tumingin si Kira kay Elijah, na ngayon nakatingin din sa kanya. Elijah, wala akong alaala ng gabing yun. Wala akong ideya na may nangyari pala sa atin. Napahawak nga si Elijah sa kanyang ulo. Tila ba sinusubukan niyang pagdugtong-dugtungin ang mga piraso ng isang puzzle na matagal nang nawala. This changes everything. Hindi lang para sa atin kundi para sa mga bata. Kung may kasalanan man dito, ako yun. Sabi nga ni Carla at lumuluha na nga. I should have been clearer. I should have stayed and faced this mess. Pero pinili kong tumakas at ngayon nandito tayo sa ganitong sitwasyon. Kung ano man ang nangyari noon, hindi na natin maibabalik pa. Pero ang mga bata, sila ang priority natin ngayon. Nagkatinginan silang lahat. Kasama ng mga bata ngayon, nakaupo naglalaro nga sa sahig na walang kamalay-malay sa bigat ng pag-uusapan nga nila. Tahimik lang si Kira habang hawak ang baso ng malamig niyang cappuccino. Sa harap niya ay si Elijah na nakatungo. Pareho silang tahimik at parehong hindi sigurado kung saan magsisimula. Wala naman talaga tayong relasyon, Elijah. At sa totoo lang, ni hindi ko nga matandaan kung paano nangyari lahat ng to. Tumango si Elijah. I know. At ako rin. Hindi kita kayang pilitin sa kahit anong hindi malinaw. Lalo na sa bagay na ganito kabigat. Gusto ko lang maging malinaw. Kung may kasalanan man ako noon, at kung may nangyaring hindi ka sinasadya, ako ang naging dahilan kung bakit nasira ang relasyon mo kay Carla. Kahit hindi ko naman alam. Ako ang naging kabit ng hindi ko alam. Kira, wala kang kasalanan. Pareho tayong naging biktima ng sitwasyon. Lasing tayo. Nalito ako, hindi mo kasalanan kung may naganap man. Hindi mo kasalanan kung may nanahimik. Pero iniwan ka ni Carla nang dahil sa akin. Napunta siya sa isang lalaking nananakit sa kanya at ang kambal pinalaki mong mag-isa. Hinawakan ni Elijah ang mug niya, saka malumani na nagsalita. And yet narito ka. Tinutulungan ako. Minamahal mo sila na parang alam mong sayo talagang galing. Kasi nga, kahit wala tayong nararamdaman sa isa't isa, hindi natin sila pwedeng iwan. Kahit anong awkward ang pinanggagalingan natin. Tumango si Elijah. Co-parenting. Gawin nating tama to para sa kambal. Inabot nga ni Elijah ang kanyang kamay kay Kira. Tinignan nito ni Kira saglit bago nga ito tinanggap. Okay, para kina Kay at Aljun. Balik normal ang lahat pagkatapos ng nangyari at bumalik na rin sa trabaho bilang call center si Kira. Sa loob ng isang convenience store, malapit sa BPO office, palabas na nga sana si Kira matapos ang long shift nang makarinig nga ng gulo sa may counter. May isang lalaking lasing na naninigaw nga ng cashier habang ang isang pasahero tumulong nga sa cashier at mukhang nagkasagutan din. Mabilis na sinuri nga ni Kira ang sitwasyon. Okay, ano na naman to? Bulong nga niya sa sarili. Pagod na pagod pa nga siya mula sa night shift, ngunit hindi niya kayang hindi makialam. Sumingit siya sa pagitan ng cashier at ng lasing na lalaki. Hoy kuya, tama na, umuwi ka na, mukhang marami ka nang nainom eh. Huwag kang makialam. Sigaw nga ng lasing. Ngunit bago pa nga siya makagalaw, isang familiar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ni Kira. Pare, I think it's time for you to leave. Nakatayo si Elijah sa pintuan, ang mga kamay na sa bulsa. Natigilan si Kira. Elijah, anong ginagawa mo dito? Ang layo ng ospital dito ah. Hindi sumagot si Elijah. Sa halip naglakad nga siya papunta sa lasing na lalaki, tumingin nga ng diretsyo sa mga mata nito. You are making a scene. I'm sure you don't want any trouble. Nagpause nga ang lalaki. Tila ninervyos nga sa presensya ni Elijah. Tumalikod ito at nagmadaling lumabas ng tindahan at saka nagmumura nga sa sarili. Pagkalabas,
Nang lasing ay doon nga tumingin si Elijah kay Kira. Are you okay? Medyo na off guard nga si Kira. Oo, akala ko nga sisitahin mo ako. Usually naman kapag may gulo, ikaw pa ang unang nagagalit sa akin. Nagtaas ng kilay si Elijah, ngunit bahagya siyang ngumiti. Tinutulungan kita, hindi kita sinisita. Wow, bagong Elijah to ah. Pero salamat. Kanina pa kasi talaga ako bad trip sa shift ko eh. Let's just say I'm trying to keep the peace. Sagot naman ni Elijah. Sabay tingin sa counter kung saan nga mukhang naayos na nga ang sitwasyon. Besides, hindi ko pwedeng hayaan na ikaw lang ang gumagawa ng tama. Wow, so may teamwork na tayo ngayon ah. Pangasar pa nga na tanong ni Kira. Nagkibit balikat na nga lamang si Elijah. Maybe. Nagpasya silang lumabas ng convenience store at bumili ng sariling kape galing rin doon. Ganun ba talaga ka-wild ang graveyard shift? Tanong ni Elijah sa wakas pagkatapos nga ng ilang minutong katahimikan. Seryoso? Yan ang pambungad mo? Sorry, wala akong script. Hindi naman kasi ako sanay sa ganito. So ano na? Humigop nga ng kaunti si Kira bago sumagot. Depende. Minsan chill, minsan may kakol na parang galing sa impyerno. Pero sa totoo lang mas gusto ko yung gabi. Tahimik, walang traffic, at mas konti ang toxic na tao. Nagkibit balikat na nga lamang si Elijah. Kabaliktaran ka nga ni Carla. Napatingin si Kira at medyo naging defensive. Ganun ba? Bakit kung pagkukwentuhan natin si Carla baka hindi na ako uminom ng kape? Hindi naman in a bad way. Sagot ni Elijah kaagad. I mean, she was all about glam, fashion, spotlight. Ikaw heto ka naka-jacket na may mantika pa, yung sleeve. May pasa sa tuhod pero kinaya mong makipag-away ulit kanina. Grabe ka. Sinama pa yung mantika, pero gets ko, ibang tao si Carla. Mas maayos siyang tignan, mas soft. Ako tomboy kumilos. Hindi mahilig sa heels. Hindi mahilig magpa-cute. Mas bet ko pang suntukan kesa salubungin ng fake smile yung maayaw ko. Buti na lang hindi mo ko sinapak nung una tayo nagkita sa ospital. Natatawang saad pa nga ni Elijah. Pero aminado ko, mayabang ka talaga nung una ah. Ang cold mo pa, parang ice kung makatitig. I guess, sanay ako magmukhang suplado. Defense mechanism ko lang yun. Tumaas nga ang kilay ni Kira habang naglalakad silang magkatabi sa sidewalk. Defense sa ano? Sa mga kagaya ko na hindi marunong umatras pag nakakita ng bastos? Defense sa mundo. Masyado nang maraming umaasa, masyado ring maraming umaalis. Napahinto si Kira. Tinitigan nga niya ang mukha ng lalaki. Ang mga mata nitong parang may binubuhat na hindi sinasabi. Hindi niya inaasahan pero nakaramdam siya ng biglang bigat sa dibdib. Hindi lahat tumaalis. May mga nananatili kahit hindi nila alam kung paano. Tumikim si Elijah at binabalik ang sarili sa realidad. Sige, kailangan ko nang bumalik sa ospital. Oo nga, baka mamiss ka ng mga pasyente mo. Sasamahan mo pa ba ako bukas? Sa check-up nila kay at Aljon? Tumango si Kira. Oo naman, hindi pa ako tapos mangulit sa'yo. Isang Sabado ng umaga, dumating si Kira para maghatid ng homemade breakfast sa kambal. Pero halatang namumutla nga siya at hindi maayos ang pakiramdam. Pagkabukas pa nga lamang ng pinto, sinalubong na nga si Kira ni Kay at Aljon. Tita Kira, ang aga mo ngayon! May dala kang pancakes, astig! Ngunit napansin ni Elijah ang maputlang mukha ni Kira nang iabot ang pagkain. Are you okay? Yes, I think. Overwork lang siguro, graveyard, then runs. Eto, bonding time. Ngunit bago pa nga siya makapagsalita ulit, bigla siyang napatigil at napahawak nga sa sentido. Wait, umuuga yung paligid. Agad siyang sinalungan ni Elijah bago pa nga siya tuluyang matumba. Okay, nope. Hindi ka na. Magpapatigas-tigas dito. Upo ka muna. Baka may lagnat ka. Nakahiga na nga ngayon si Kira sa sofa.
May towel sa noo habang abala-abala si Elijah sa pagpapakulungan ng lugaw sa kusina. Sina Kay at Aljo naman ay nasa tabi niya. Tita Kira, may sakit ka po ba? Tanong ni Kay. Konti lang, parang sumuko katawan ko sa puyat. Huwag kang mag-alala. Si Daddy marunong mag-alaga. Parang nurse po yan. Pangungumbinsi naman ni Aljon. Lumabas si Elijah mula sa kusina na may bit-bit ng tray ng lugaw, juice at paracetamol. Pagaling ka muna. Napangiti si Kira nang matanggap ang lugaw galing rito. Thank you. Hindi ko inaasahan na magluluto ka para sa akin. Para sa mga bata talaga yan. Sarkastikong sagot pa nga ni Elijah. Napataas nga ang kilay ni Kyra habang sinisimutang mainit na lugaw. Ah, ganun na. Bakit parang may extra effort yung paggawa mo ng luya? May heart shape pa. Kawa? Inangat nga niya ang kutsara na may piraso ng luya at ipinakita nga kay Elijah habang tumatawa-tawa pa nga siya. Malabo na ata yung mata mo. Triangle yan, hindi heart. At huwag kang filingera, hindi kita gusto ah. Lumapit si Elijah para ayusin ang unan sa likod ni Kira. Os, sino bang nagsabi na ganyan? Sad nga ng babae. Tumingin siya kay Kay at Aljon. Saksi kayo ah, hindi ko siya bet. Sumabat naman si Kay. Pero tita, gusto ka po ni Daddy. Oo nga, lagi siyang nakangiti pag nandito ka. Sabay pa nga silang nag-high five sa harap ni Elijah. Pero namumula naman ang tenga. Pagkalis nga ng kambal na iwan sina Elijah at Kira sa sala, na parehong tahimik. Well, that escalated quickly. Sad pa nga ni Kira. Hindi ko sila sinabihan hindi ko sila tinuruan ng ganyang drama. Tumawa na nga lamang si Kira, kahit paramdam nga niyang bumibigat ang dibdib niya. Umayos siya ng upo kahit medyo sumakit na nga ang ulo niya nang dahil sa hilo. Elijah, hindi ko na kayang itago. Hindi ko rin kayang hayaan na hindi nila malaman. Napatingin nga si Elijah sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Seryosong tanong ni Elijah. Tinignan nga ni Kira ang tray ng lugaw sa kanyang kandungan sa kadahan-dahang tumayo. Nalapitan ng isang maliit na lamesa kung saan nakapatong nga ang framed drawings ng kambal. May mga kreyon na larawan ng isang lalaki, 2 bata, at isang babae na may mahaba ang buhok na mommy ang nakasulat sa itaas. Napangiti siya ng matamlay kinuha ang frame sa kahumarap kay Elijah. Kung may karapatan silang malaman ang katotohanan, dapat ngayon na. Nagtagal ang katahimikan. Lumabas si Kira at Aljon sa kwarto habang may bit-bit na mga stuffed toys. Tita Kira, may gusto po kaming ipakita. Magkasunod na sigaw nga nila Kay at Aljon. Napangiti si Kira kahit nanginginig nga at nagniningning ang loob niya. Lumuhod siya sa harap nila para makapantay ang mga mata nila. Tita Kira, ito po gawa namin. Inabot nga ng kambal ang card. Napangiti si Kira pero nangingilid ang luha niya. Hindi niya kayang magsinungaling pa. Hinawakan niya ang kamay ng kambal at marahang pinagtagpi-tagpi ang maliit nilang daliri sa palad niya. Kay, Aljon, may sasabihin ako sa inyo, okay? Secret natin muna. Nagkatinginan ng kambal at sabay na tumangot mukhang excited. Alam niyo ba, hindi lang ako basta tita niyo. Sumilip nga si Elijah mula sa likod. Hawak ang tasa ng kape pero hindi man lamang makagalaw. Ako ang tunay niyong mommy. Talaga, Tita Kira? Halos sabay na tanong nga ni Kay at Aljon. Namanghang-mangha nga. Ngumiti si Kira at bakas ang panginginig sa labi niya. Oo, hindi ako tita, mommy niyo ko. Hindi ko lang kaagad nasabi kasi akala ko hindi ko kayo karapat-dapat na makita ulit. Biglang sumigaw nga si Kay. Yay! May mommy na po pala kami! Totoo po ba yun, Daddy? Magkasunod na sad pa nga nina Aljon at Kay. Nakatingin naman sa kanila si Elijah. Ngumiting tumango si Elijah. Sa kanila pag ang tasa ng kape at lumapit. Lumuhod siya sa tabi nila. Totoo, si Kira ang mommy niyo. Hindi ko agad sinabi kasi
Gusto ko siyang makilala niyo. Nang mabuti, hindi dahil sa utang o kung ano paman. Gusto kong maramdaman niyang pinili niya kayo. Humikbi nga si Kira. Hindi na nga niya kayang pigilan ng pagluha. Hindi niyo na po ba kami iiwan, Mommy? Tanong nga ni Kay sa mahinang boses. Hindi na anak. Hindi na kahit kailan. Ngumiti nga si Elijah, hindi niya mapigilang mapabuntong hininga ng malalim. Isang uri ng pag-amin. Sa sarili na kahit ano nga o gaano kahirap ang pinagdaanan nila, may magandang kinahinatnan. Family hug! Sigaw nga ni Aljon. At bago pa nga makatanggi si Elijah, hinila siya ng kambal papalapit. Pagkaraan ng ilang linggo, matapos ang matinding revelasyon, naging ibang tao nga si Elijah kay Kira. Hindi na siya yung doktor na laging malamig at suplado. Sa bawat pagpunta ni Kira sa ospital o paghatid niya ng pagkain sa kambal, naroon si Elijah at palihim na nagdadala ng kape para sa kanya. Nakikihalakhak nga sa maliit na biro niya at madalas pa simpleng tumitingin habang abala si Kira sa pag-aasikaso sa kambal. At minsan hindi na nga rin siya nagpapigil na magpakita nga ng interes sa babae. Elijah? Kunot noong sabi ni Kira habang naglalakad sila palabas ng ospital isang gabi. Bakit parang sinusundan mo ko kung saan ako pumunta? Sinusundan? Hindi naman I'm just making sure you get home safe. At baka kailangan mo ng assistant magbitbit ng stuff. Tss, sa bigat ng fried chicken lang? Umili nga si Kira pero hindi napigilan ng ngiti. At hindi natapos doon, isang Sabado ng hapon naglalaro nga si Kay at Aljon sa mini park. Tahimik na lumapit si Elijah kay Kira na nakaupo sa bench habang nagbabasa ng librong pambata. Inabot niya ang isang maliit na kahon. Ha? Ano to? Takang tanong nga ni Kira. Wala lang, sagot ni Elijah. Pagbukas ni Kira ay tumambad nga ang isang pendant necklace na may nakaukit na K+A forever. Para sa'yo, galing sa kambal at konting contribution ko. Sabay kindat nga ni Elijah. Napatulala si Kira. Hindi siya sanay sa ganito, sa atensyon, sa effort at sa pag-aalaga, lalo na't palaban siya. Pero kahit pilit nga niyang itanggi, unti-unti na nga ring bumabagsak ang mga depensa niya. Hindi nga lang naging madali. May mga araw na nagtatalo pa rin sila. May mga gabi na hindi nga niya sinasagot ang tawag ni Elijah dahil natatakot siya. Takot sa ideya na baka may masaktan ulit. At si Elijah na kahit minsan naiirita ay nananatili. Hindi niya sinusukuan si Kira kahit alam niyang mahirap pa rin itong maka-adjust sa sitwasyon nila. Kira, hindi ako gaya ng iba. Biglang sabi nga ni Elijah, minsang sinarahan nga siya ni Kira ng pinto matapos ng isang mainit na pagtatalo. Alam ko, ang problema, ako, hindi ko pala alam kung paano ulit magtiwala. Mahinang sagot ni Kira mula sa likod ng pinto. Ngunit isang gabi biglang nagbagong lahat. Galing sila sa playground session ni Kay at Aljon. Nagpaalam si Elijah para saglit na dumaan sa ospital dahil may emergency call. Si Kira ay naiwan ngang kasamang mga bata sa bahay ni Elijah. Hindi nakala ni Kira na sa ilang minutong pagbalik niya sa sala mula sa kusina nakita nga niyang wala ng kambal. Kay? Aljon? Sigaw niya habang nilibot nga ang buong bahay. Punit ang kurtina sa may bintana, may sapilitang bukas sa likod ng gate. Hindi na nga siya nag-isip. Kinuha niya agad ang cellphone at tinawagan si Elijah habang nanginginig sa takot. Elijah, wala sila dito! Umiiyak nga niyang sigaw. Saglit na katahimikan nga sa linya bago marinig niya ang boses ni Elijah. Kira, listen to me. Maghintay ka dyan. Papunta na ako. Don't move, I'll find them. Hindi umabot nga ng 10 minuto, dumating na nga talaga si Elijah.
kasamang dalawang kaibigang pulis. Nang sinusuri ng mga pulis ang bakas, nang sa pilitang pagpasok ay may tumawag na cellphone nga ni Kira at isa itong private number. Nanginginig ang kamay ni Kira nang sagutin niya ito. Miss me, Kira? Malamig at familiar nga ang boses ng lalaki na narinig niya. Ito lang naman ang boses ni Nathan, ang dating abusadong ex-boyfriend niya at ang naging kasintahan ni Carla ngayon. Where are my kids? Halos pasigaw nga na saad ni Kira. Relax, safe sila. For now, kung gusto mong bumalik sila sa'yo ng buo, sumunod ka na lang sa kondisyon ko. Walang giya ka? Ano bang problema mong hayop ka? Matagal na nga niyang binabaliwala si Nathan. Pagkatapos kasing mawala ng memorya niya, ay nagpakita ito at nagpakilalang boyfriend niya. Ang kaso ay dumating si Carla at nalaman niyang naging abusive ang lalaki. At may kinalaman rin ito sa aksidente kung bakit siya nagka-amnesia. Kaya agad niya itong nilayuan. Ha? Putol nga ni Nathan na nalalamig ang tono. Remember? Hindi lang buhay mong nakataya ngayon. Kumunot ang noo ni Elijah. Saka lumapit. Kinuha niya ang phone sa kamay ni Kira at pinindot ang speaker sa phone. Bring yourself to the old warehouse sa may pier. Alone. Midnight, no cops or say goodbye to your kids. Saad pa nga nito. Sa malamig at madilim na warehouse, malapit sa pier, huminto si Kira sa bungad. Mag-isa nga siyang nakatayo, dala ang maliit na flashlight sa bulsa. Pero lingid sa kalaman ng lahat, si Elijah at ang dalawang kasanggang pulis ay nakaabang nga sa dilim. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Lumabas si Nathan at may ngisi sa labi na ikinulunga lalo ng dugo nga ni Kira. Nakatali si Kay at Aljon sa gilid habang nakaupo nga ang mga to sa isang upuan. Kira, ang tagal kong hinintay itong moment na to. Kamusta ka naman? Hindi nga umimik si Kira. Tinitigan niya lang ito habang mahigpit na hawak ang flashlight na animoy sandata niya. Kung hindi mo ibibigay yung gusto ko, say goodbye sa mga bata. Gising saad pa nga nito. Ano ba kasing gusto mo? Malamig na tanong ni Kira. Simple. Sumama ka sa akin. Magiging pamilya tayo ulit, back to zero. Nanlaki mga mata ni Kira, ngunit pilit niyang tinago ang panginginig niya. At doon niya naramdaman ang sakit sa ulo at ang malabong alaala. Parang kidlat na pumutok nga sa utak niya at dahan-dahang bumalik ang lahat. Isang gabi, lasing siyang tinangka nga ni Nathan na dalhin sa kotse. Galit na galit siya noon. Tinangka niya pang tumakas. Naghabulan sila sa highway at doon nga na-aksidente siya. Tumama ang ulo niya sa windshield at bago pa nga siya mawala ng malay, narinig niya ang boses ni Nathan. Wala ka ng kwenta. Sa susunod, siguraduhin mong walang mabubuo sa'yo. Napahawak ka si Kira sa sentido at nanginginig siya habang tinititigan si Nathan. Oh, naalala mo na ano? Tukso pa nga ni Nathan. Halos mabingi si Kira sa kabog ng puso niya. Samantala mula sa dilim may hawak nga ni Elijah ang earpiece habang pinagmamasta ng bawat galaw ni Kira. Now na Kira, bulong niya sa sarili. Gusto mo akong sumama, di ba? Sabi ni Kira at nakangiti pa nga siya nang mapangasar. Biglang binato ni Kira ang flashlight sa mukha ni Nathan. Napasigaw na nga lamang si Nathan at napaatras. Hawak ang sariling ilong dahil tumama nga ang flashlight doon. Sabay dito, tinakbo nga ni Kira ang distansya papunta sa mga bata. Hey! Aljon, takbo! Sigaw niya. Bumunot nga ang isa sa mga kasamahan ni Nathan, pero bago pa nga nito maitapat, bumagsak ito dahil tinamaan na nga siya ng warning shot mula kay Elijah na sumugod mula sa gilid. Lay hands off the kids.
You bastard! Sigaw pa nga ni Elijah habang nakatutok nga sa natitirang tauhan. Mabilis na pinigtas nga ni Kira ang mga tali ng kambal gamit ang Swiss knife na isinilid nga niya sa bulsa. Iyak nang iyak nga ang dalawa at niyakap siya. Hawak-hawak ni Kira ang magkabilang kamay ng kambal at mabilis silang umatras palayo kay Nathan. Pero kahit yakap nga niya sina Kuya Taljon, hindi pa rin niya mapigilan ang init ng dugo niya. Nang tumigil na nga sila sa likod ni Elijah at ng dalawang kasangga nitong pulis, hinarap ni Kira si Nathan. Kung ganun rin lang, bakit mo pa pinatulan ng kambal ko? Sumilip ang malademonyong ngisi sa labi ni Nathan kahit hawak pa rin ang dugo ang ilong. Bakit? Gusto mong malaman? Simple lang, Kira. Hindi ka naman magpapagamit sa akin kaya hinanap ko yung mas madali mong version. Yung hindi komplikado. Yung uto-uto. Parang binuhusan nga ng asido si Kira sa mga salitang yun. Pilit pinigilan ni Kira ang sarili na huwag sumigaw. Pero nadurog ang puso niya sa paraan ng pag-insulto ni Nathan sa kakambal niya. Kambal kayo, pero mas maganda ka lang pag galit ka, Kira. At mas masarap. Hindi nakapagpigil si Kira. Isang mabilis na hakbang lang at bago pa man siya mapigilan ni Elijah, ay sinuntok niya si Nathan sa panga. Hindi lang isa, paulit-ulit niya itong sinuntok hanggang sa mawala nito ng malay. Nakahinga ng malalim si Kira pagkatapos kahit nanginginig pa rin ang buong katawan. Kira, tama na. Bulong nga ni Elijah habang mabilis nang lumapit nga ang mga pulis para pusasan si Nathan at ang mga tauhan nito. Pero si Kira, hindi pa rin agad nakagalaw. Nakatingin lang siya kay Nathan na walang malay. Ang taong naging ugat ng napakaraming sakit sa kanya at sa pamilya niya. Sorry, hindi ko sinasadya, pero kailangan kong gawin. Hindi mo kailangan mag-sorry. Malumani na sagot nga ni Elijah habang inihimas ang balikat nito. You protected them. You protected yourself. Muling bumalik si Kira sa normal na takbo ng kanyang buhay. Matapos ang lahat ng kaguluhan. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, handa na naman siyang sumabak muli sa isang graveyard shift. Kaya nang nakagawian nitong mga nakaraang araw, nandoon na naman si Elijah na tila kaswal lamang na naghihintay. Hindi nakaligtas sa mga mata ng mga kaopisina ni Kira ang presensyang yun. Aba, may personal bodyguard na si Kira. Biro pa nga ni Lian ang makulit nilang team lead. Hoy Kira, sigaw ng isa pa nga niyang ka-teammate na si Miko habang kumakaway. Palibre ka na naman sa boyfriend mo. Napairap si Kira at patuloy na naglakad. Wala akong boyfriend. Mariin niyang sagot at binabanga ang headset sa kanyang leeg. Driver ko lang yan. Paghatid sundo special offer para sa mga taong cute. Nagtilian ang mga kasama niya habang si Elijah na noon pa man hindi sanay sa ganitong eksena. Bahagyang natawa nga sa gilid. Driver daw, oy! Kantsaw ni Lian. Pogi naman ang driver mo, girl. Pabook nga rin ako. Hindi na nagabala si Kira. May paliwanag. Umirap lang siya, tinabot nga kay Elijah ang bag niya. Tara na, Doc. Bago pa ako magka-allergy sa ingay ng mga chismosa. Grabe ka naman. Hinahatid-hatid na nga kita eh. Sumakay si Kira, nakasandal pa ang kanyang siko sa bintana ng kotse. At walang kaarte-arte. Kung umupo para bang mas lalaki pa nga siya kung kumilos. Pasimpleng sumulyap si Elijah kay Kira. Wala ka talagang kakilig-kilig na reaksyon kahit kaunti, no? Bakit ako kikiligin? Balik nga ni Kira at hindi man lamang tumingin. Nagpapagas ka lang naman sa car mo. Sakto lang na ihatid mo ako para sulit. Pagkatapos ng ilang linggo ng routine, nahatid sundo balik na naman si Kira sa normal niyang gulo sa BPO. Pero syempre hindi pa rin siya pinapatahimik ng mga makukulit niyang team. Nakatambay sila sa pantry after shift.
Nang may balita nga si Lian, habang excited nga no iniikot nga ang kape niya. Guys, karaoke tayo mamaya. Sigaw nga niya. Game, hindi pwedeng wala si Kira, first time niyang mag-OT sa saya eh. Natawa na nga lamang si Kira habang kinakagat nga ang sandwich niya. Chill, hindi naman ako superstar eh. Kung aasa kayo sa boses ko baka umulan pa. Kahit paus pa boses mo basta may alak pwede na. Biro naman ni Lian. At dahil wala rin naman siyang ibang lakad, napilitan na nga lamang si Kira na pumayag. Fine, pero pag sumakit ang tenga niyo kasalanan niyo yun ha. Sa parehong araw ay naglalakad nga si Kira papunta sa locker para magayos nang bigla na nga lamang sumulpot si Elijah sa hallway. Night out? Seryoso pa nga nitong tanong. Oo, sagot na nga lamang ni Kira habang nag-a-adjust ng sling bag. Karaoke, walang kasamang pagwawala, promise. Sad pa nga nito. Pero hindi kumarap si Elijah. Tinignan lamang siya na parang may x-ray vision. Sinong kasama? Tanong niya ulit. Mga kaopisina ko po, chill ka lang. Wala akong kadate, kung yan ang issue mo. Napahiling si Elijah. Tapos marahan nga siyang bumuntong hininga. Inilabas nga niya ang car keys niya mula sa bulsa. Sasama na lang ako. Napasimangot si Kira. Ha? Bakit ka sasama? Sasamahan lang naman kita, hindi ako iinom, ayaw mo ba yun? Napapikit si Kira at dinasala na nga lamang sarili na huwag patulan. Pero sa loob-loob niya, may kaunting kilig na umakyat sa batok niya. Paglabas nila ng building, bumungad kaagad sa kanila ang buong tropa. Mukhang ready na nga ang lahat at syempre ready na nga rin ang pangasar. Aba, may bodyguard si Kira, sosyal. Saad nga ni Miko. Huy Doc, baka naman pwedeng pabook ng ride. Dagdag ni Lian. Walang kimo-emosyon nga si Kira na naglakad, diretso sa van. Chill nyo nga dyan. Baka isipin pa ni Doc, binayaran ko siya para sa special appearance ha. Tahimik lamang si Elijah. Pero aliw na aliw nga sa kahihiyan nga ni Kira. Pero deadma pa rin si Kira sa mga tukso. Ngunit, hindi niya maitatanggi na habang binabaybay nila ang maingay na kalsada ng lungsod papunta sa karaoke bar, may kakaibang saya siyang nararamdaman. Isang saya na hindi niya kailanman inaasahan pero unti-unting lumalalim. Ilang araw matapos ang night out nila, balik na naman si Kira sa normal niyang routine. Akala niya, ganun-ganun na lang ang takbo ng buhay niya. Pero isang hapon, nang nag-aayos siya ang report sa station niya, biglang sumulpot si Elijah sa pantry. Bit-bit ang isang maliit na puting envelope. Wala siyang idea na babaguhin pala ng isang simpleng sobre ang weekend niya. Huy Doc, anong dala mo? Tanong ni Kira habang nagtatype nga at hindi man lamang tumitingin. Inabot ni Elijah ang sobre sa kanya. Kinuha nga ni Kira yon, kahit nagtataka pa. Ano to? Eviction notice? Demand letter? Buksan mo lang, sabi na nga lamang ni Elijah. Binuksan ni Kira ang sobre at laking gulat niya nang makitang 2 plane tickets. Napatayo si Kira at muntik na nga niyang inihagis ang laptop niya. Wait lang, ano to? Bakit 2 lang tayo? Asan si Kuya Taljun? May nani naman sila. 2 nights lang naman tayo mawawala para makapagpahinga ka rin. Kailangan mong mag-relax. Napalunok si Kira at napaatras nga ng kaunti. Doc, clarification lang Bakit tayong 2 lang? Hindi ba dapat family trip to? Sa tingin mo ba makakapag-relax ka kung buong oras mong kasama ang 2 hyper na bata na nangangarap maging ninja? Hindi. Aminado nga si Kira na hindi talaga siya makakapag-relax kung kasama ang mga anak nila. Exactly. Ngumiti nga si Elijah, yung tipong ngiti na nananadyang lalong gumuho nga ang depensa ni Kira. At saka, gusto ko rin namang makilala ka. Hindi lang bilang mommy nila. Gusto kong kilalanin si Kira, yung babaeng palaban, makulit at matapang, pero hindi marunong tanggapin
na may nagmamalasakit sa kanya. Napanganga si Kira. Parang tinamaan nga siya ng suntok ng sabay-sabay. Kaya ang naging nasabi na nga lamang niya, "Ang dami mong hanas, Dok. Hindi mo pa pwedeng text-text na lang?" Tumawa na nga lamang si Elijah tapos sabay kuha nga ng bag ni Kira. "Text? Hindi pwede. Mas magandang marinig mo pag live." Tapos naglakad siya palayo na parang walang nangyari. Iniwan niya si Kira sa pantry, hawak-hawak ang 2 ticket, nanginginig sa kaba at hindi makapaniwala sa nangyayari. Pagdating ng araw ng alis nila, halos hindi mapakali si Kira. Hindi dahil sa takot sa biyahe, kundi dahil sa kung anong klaseng sitwasyon ang posibleng kahinatnan ng isang trip for 2 nila ni Elijah. Habang nasa check-in counter sila ng airport, bit-bit ni Kira ang backpack niya na punong-puno ng emergency snacks, power bank, jacket, at kahit first aid kit na parang sasabak lang sa giyera. "Relax ka lang, Kira," sabi ni Elijah tinabot nga sa kanyang boarding pass. Napangiwi si Kira at mahigpit nga na hinawakan ng bag niya. "Relax. Ikaw kaya? Kung may kasama kang doktor na kung umiti ay parang may binabalak na ikasisira ng moralidad mo. Hindi ka ba nag-overthink?" "Hindi ko kasalanan kung ganyan ka mag-isip sa akin, Kira." Saad nga ni Elijah. "Excuse me, Doc. Sadyang advance lang talaga ako mag-isip." Pagdating nila sa gate, naupo nga sila habang naghihintay ng boarding. At todo distansya naman si Kira na halos isang upuan nga ang pagitan nila. "Baka kasi isipin ng tao, ewan," bulong niya sa sarili habang kunwaring busy sa pag-scroll sa phone. Napansin niyo ni Elijah, kaya hindi na siya nagabala pang magtanong. Sumandal na lang siya sa upuan, pinikit ang mga mata at ngumiti. Yung tipong nakaka-bad trip sa mga tulad ni Kira na gustong umiwas. Pag-board ng eroplano ay inabot ni Elijah ang backpack ni Kira at marahan itong inalalayan paakyat sa plane. "Doc, hindi ako senior citizen. Kaya ko ba to?" Reklamo ni Kira, pero hindi naman niya tinanggal ang kamay ni Elijah sa siku niya. Pagkapasok nila sa eroplano, hindi na alam ni Kira kung paano pipigilan ang sariling hindi mapatingin kay Elijah, lalo na nang maalalang 2 lang sila sa buong weekend na ito. Nang makahanap sila ng seats, window seat agad ang kinuha ni Kira para raw di siya makita sa mukha kung sakaling magmukha siyang awkward. Si Elijah naman, kalmado lang na umupo sa tabi niya. Kinuha ni Kira ang jacket niya mula sa bag at agad isinampay sa balikat. Kunwari nilalamig, pero ang totoo, gustong itago ang pamumula ng pisngi niya. "Nagpapakyat ka ba o lamigin ka lang talaga?" Bulong nga ni Elijah na may bahid ng pagbibiro nga sa boses. Sumimangot na nga lamang si Kira at nagsalubong ang kilay. "Lamigin talaga ako, Doc. Hindi ka tulad ng iba dyan. Sanay sa aircon sa operating room." Tumawa si Elijah. Yung kalmadong tawa na parang kay magaan sa pakiramdam. Tiningnan niya si Kira. Parang binabasa ang iniisip nito kahit walang sinasabi. Biglang umilaw ang seatbelt sign. Narinig nila ang announcement, pero iba ang tunog sa tenga ni Kira. Kasi sa bawat segundo, parang lalo siyang kinakain ng kaba. Walang ano-ano'y naramdaman niya ang mainit na palad ni Elijah na marahang dumampi sa likod ng kamay niya. "Relax," bulong nito at hindi tinatanggal ang pagkakahawak. Napakagatlabi si Kira. Hindi siya makatingin at hindi makapagsalita. Gusto niyang bawiin ang kamay niya, pero mas gusto niya yatang manatili iyon doon. At sa hindi niya maipaliwanag na rason, hindi niya nagawang umangal. Tahimik nilang tinahak ang paglipad. Paminsan-minsan, nakikita niya si Elijah na pasimpleng sumusulyap sa kanya, pero kunwari naman siyang hindi nakikita. Pagdating nila sa destinasyon, magkahalong excitement at kaba ang naramdaman ni Kira. Sumakay sila ng van papunta sa isang maliit eleganteng private resort, yung tipo ng lugar na parang sinadya talaga para sa mga lovers.
Lalong nanlaki ang mata ni Kira. Hey Doc, sure ka ba talaga na para sa atin talaga to? Mukha kasing honeymoon place to eh. Usisa pa nga habang naglalakad sila sa garden pathway. Ngumisi si Elijah. Well, wala naman sinabing honeymoon exclusive, tsaka gusto ko lang naman makapagpahinga ka. Kahit isang beses man lang. Sagot nga nito. Pagpasok nila sa villa, 2 king-size bed kaagad ang bumungad sa kanila. Magkatabi pero may enough space sa gitna. At least iwalay ang kama. Pulungan ni Kira habang ini-inspeksyon nga ang kwarto. Tuwang-tuwa naman si Elijah. Hindi pa tayo close eh. Bumuo ang malikot na echo sa isip ni Kira. Ang mga salitang yon habang abala si Kira sa pag-aayos ng gamit. Lumapit si Elijah at tinabot nga ang isang maliit na kahon. Ano na naman yan? Gift, sagot ni Elijah. Dahan-dahang binuksan nga yon ni Kira at laking gulat niya nang makita nga ang isang simpleng bracelet, silver chain, may maliit na pendant, na hugis stethoscope. Napakurap si Kira. Para saan to? Garalgal nga ang boses niya. Para sa'yo, para kapag napagod ka. Maalala mong kahit hindi mo sabihin nandito lang ako. Hindi nga niya napigilan ng mata. Naginit ang paligid nito. Mabilis nga niyang kinagat ang loob ng pisngi para hindi umiyak. Grabe ka, Doc. Hindi mo ba pwedeng sabihin na gusto mo lang akong pagtripan para hindi naman ako nag-emote dito? Tumawa si Elijah. Yung tawang hindi na nga asar, kundi parang genuine na natutuwa. Sa susunod, warningan kita. Pero ngayon, sorry na kasi seryoso ako. Pagsapit ng gabi, hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang katahimikan sa pagitan nila. Tahimik lang sila na nakaupo sa balcony ng villa nila. Nakatingin sa dagat habang iniikot-ikot ang straw ng inumin niya. Si Elijah naman, nakaupo sa kabilang silya, nagbabasa ng kung anong brochure tungkol sa mga activities sa resort. Hanggang sa nagsalita si Kira. Ba't mo ginagawa to? Gawa ng ano? Ito, lahat ng to hatid sundo pa. Tapos parang feeling ko interesado ko sa akin at baka imagination ko lang. Tahimik si Elijah sandali. Bago nga niya dahan-dahang ibinaba ang brochure sa mesa. Ginagawa ko to kasi gusto kita. Hindi makatingin si Kira. Ang laki nga ng urge niya na magbiro ang mga sar. Pero ibang klaseng seryoso ang naramdaman niya sa tono ni Elijah. Kira, dagdag pa nga ni Elijah at dahan-dahang tinutulak nga ang sarili palapit. Matagal ko nang gustong sabihin. Kahit noong puro pagsusungit ka. Kahit noong nag-aaway pa tayo sa ospital, kahit noong pinagtatawanan mo ko kasi akala mo suplado ko. Napapikit si Kira. Tinapik-tapik nga ang straw ng inumin niya sa mesa. Huy, tigilan mo nga ako. Hindi mo naman kailangan sabihin ng ganyan. Kinakabahan ako sa'yo eh. Bakit? Nahihiya ka? Pilyong ngiti ni Elijah. Ha? Ako nahihiya? Kumunot ang noon niya at naging defensive ka agad. Hello? Hindi ako yung tipo ng babae na kinikilig sa confession sa balcony habang may sunset sa likod, no? Pero sa ilalim ng mesa, mahigpit na mahigpit ang kapit niya sa kanyang shorts. Dahil sa totoo lang kinikilig na nga siya hanggang kaluluwa. Okay, good to know. Para bang niyayaya kita sa date. Hindi na kita kailangan ni princess treatment. Napatal si Kira ng kaunti. Ha? Date agad? Oo, kung papayag ka. Humingi ng malalim si Kira, tumingin nga siya sa malayo sa mga alon na humahampas sa buhangin. Bago bumalik nga ang tingin niya kay Elijah. Gusto ko munang maging honest. Nagtagal ang katahimikan bago niya na ituloy. Kahit dati pa, kahit hindi ko pa maalala lahat, may instinct na akong lumapit sa'yo. Yung parang safe ako. Hindi ko lang matanggap kaagad kasi ang gulo ng mundo ko. Ang gulo ng nakaraan ko. Ang gulo ko. Pero ngayon, gusto ko ring makilala kung sino talaga si Elijah Valentin. Gusto ko ring sumubok. Nandito na rin tayo eh. Ano pa bang pagpapakipot ko, hindi ba? Isang malambot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Elijah habang tahimik niyang pinagmamasdan
si Kira. Hinayaan lang niyang ang bawat salita nito ay lumapag nga sa pagitan nila. Thank you. Mahinang sambit ni Elijah. Napangiwi si Kira at nagkunwaring nagbiro. Thank you agad. Wala pang ang dinner. Tumawa si Elijah. Kung dinner lang ang puhunan para makuha ang oo mo, magtatayo na ako ng resto. Ang corny mo, Doc, ha? Natatawa, ngunit namumula pa ring sabi ni Kira habang kinukubli ang kilig niya sa pag-inom ulit ng juice. Pero sa loob-loob niya, gustong-gusto na niyang batukan ang sarili dahil sa hindi mapigilang pagngiti. 2 taon ang mabilis na lumipas mula noong Bali trip nila. Ngayon, si Keira Jimenez, ang dating astig na call center agent na allergic sa drama, ay nakaupo sa isang maliit na bench sa garden ng bagong bahay nila sa Maynila habang tinuturuan ni Elijah sina Kay at Aljun kung paano magbike. Balance lang. Mulumanay na tinuro nga ni Elijah habang nakatalikod hawak ang maliit na bisikleta ni Aljun. Pag natumba, tayuan ka agad. Walang iyakan. Sigaw pa nga ni Kira mula sa bench. Nakataas pa nga ang mug ng kape niya na may nakasulat na Boss Mommy. Mommy, wag mo kaming sindakin! Reklamo naman ng kambal. Napangiti si Kira. Ano ko kayo, training yan para sa real life. Pinagmamasdan ni Kira ang mag-ama sa gitna ng garden at hindi nga mapigilang mapuno ng init ang dibdib ni Kira. Simula noong trip nila sa Bali, parang domino na nga lamang ang mga pangyayari, seryosong ligawan, pagsubok, pagkakakilanlan sa isa't isa, at sa uli isang matibay na desisyon na buuin ang pamilya nila. Dok, bilisan mo nga! Sigaw ni Kira nang makita niyang nahulog si Kay na dumaan nga sa damuhan. Mabilis namang napatakbo si Elijah. Agad na inangat nga si Kay na mukhang nagpipigil ng iyak. O ano sabi ni Mommy? Kalmado nitong tanong habang pinumpunasan ng tuhod ng bata. Pag natumba po, tayo po ka agad. Sagot nga ni Kay habang kinukusot ang mata. Good, sabi ni Elijah sabay dampi ng halik sa noo ng anak. Pero wag mong kalimutan, pwede kang umiyak basta pagkatapos, laban ulit. Napailing si Kira habang nakangiti. Mommy, para sa'yo! Lumapit si Aljun na may hawak na maliit na bulaklak. Sabay abot ng munting yellow flower. Natawa na nga lamang si Kira. Tinanggap ito. Aba, may admirer ako ah. Nakita niya si Elijah na umiling habang nakangiti sa gilid. May kakompetisyon na pala ako ngayon. Biro nga ni Elijah habang buhat nga si Kay pabalik sa bisikleta. Tanggapin mo na lang, Dok. Hindi mo ko kayang talunin sa charm ng mga anak natin. Malakas na sagot pa nga ni Kira sabay salo sa bulaklak at ikiniliti na nga lamang si Aljun sa tagiliran. Maya-maya pa naupo nga si Elijah sa tabi ni Kira. Akala ko dati komplikado ka, sabi ni Elijah habang pinupunasan ng pawis gamit ang hem ng t-shirt niya. Excuse me? Kunwaring naiinis nga si Kira. Kahit ang totoo, kinikilig na naman siya. Hanggang ngayon, komplikado ako, no? Oo, komplikado ka pa rin pero ikaw ang the best decision na ginawa ko. Nanahimik si Kira at hindi na nga nakahanap ng pambara. Kaya ang ginawa niya, ipinatong niya ang ulo sa balikat ni Elijah habang pinapanood ang cute na kambal na nagpapatintero sa damuhan. Wala nang atrasan to, Dok. Narinig niya ang mahinang tawa ni Elijah. Hindi ako aatras. Sagot nga nito ng mariin. Minsan, hindi mo kailangan ng perfect na simula para makarating sa tamang dulo. Ang mahalaga, kahit gaano kagulong nakaraan mo, lagi kang may karapatang piliin ang pagmamahal at piliin ang sarili mong kaligayahan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Elijah at Kira. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Dolly Bedonia, Lorma, Bella,
Juliet Panlilio, Aurelia Pacana, Mariel Uy, Rose Martinito, Aljon Fajardo, Epifania de Ocares, Elia Evangelista Anderson, Lucille Tadlas, Marilo Abad, Marita Araneta, Cleo Waling, Jersen, Neyasa, Presbyteros Rose, Ruby Sabal, Fe Navarez, Geraldine de Jesus, Liliano Bebe, Ostonalito, Theodore Santos, Leonisa Azotes, Avelina Bores, Fidel Guevara, Salvacion, Ragonton, Merlilin Lily of Macau, Helen Murillo, Josefina Mangahas, Kidim Tess, Kinshano, Abbas, Flordet, Geraldine, Matea Alconera, Wendy Goto, Imelda Forteza, Presbyteros, Emilia Tuazon, Kidim Tess, Rebecca Tezuka, Carmencita Falcon, Fernando Cabreros, Carol Diaz, Tamorite Gina, Marilu Molina, Mercy Villantes, Teresita Schmid, Lloyd Agabas, Yvette, Catherine, Presi Kevas, Annie Hoson, Elvi Candontol, Norma Cayabyab, Mary Tauring, Rose Marie Melendres, Eli Bitasolo, Vilma Lukban, Pasita Eliazar, Estelita Penales, Christian Fidelino, Rosemary Vasquez, Senen Orzame, Persca Villa Havana, Mary Ann Teofilo, Marilu Gulmatico, Eli Ramirez, Mary Grace Duyag, Ana Victoria Ann Mariano, Jessica Vargas, Evangeline Zamora, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. I-comment lamang po kung gusto nyo magpa-shoutout at kung tiga saan po kayo para malaman namin kung saan po kayo nakikinig. At kung gusto nyo pong mag-shopping at add to cart, i-check lang po ang description box ng video na ito. At magbibigay po kami ng maraming discounts and vouchers. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH.